Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila talagang nagsalita na naman si Vice President Sara Duterte at binuwag nga ang mga PNP at mga terorista na naghahari-harian sa loob ng eskwelahan. Dito nga natin makikita kung gaano nga katapang si Vice President Sara Duterte na harapin ang mga NPA at mga terorista na naghahari-harian sa ating pamahalaan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na mas lalong lumakas nga ang puwersa ng mga NPA ngayon administrasyon na ito dahil hindi nga sila natatakot sa batas at lalong lumakas ang kanilang mga protektor at ng kanilang mga mastermind dahil talagang wala na nga daw di umanong bayag ang ating mga opisyalis na nakaupo sa ating gobyerno ngayon, hindi nga tulad ni President Rodrigo Duterte na talagang haharapin niya ang hamon sa bansang Pilipinas at hindi nga ito nagpapatinag sa mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan dahil kung makikita natin ang disiplina nung kapanahunan nga ni former President Rodrigo Duterte. Ngunit ngayon nga ay talagang binabanatan nga si Vice President Sara Duterte. Well mga kaibigan, sabi nga na talagang inubos ni Vice President Sara Duterte ang milyon-milyon na pera sa ilan araw pa lamang. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, tama ba ang ginawa ni Vice President Sara Duterte at banat ng mga netizen na dapat nga raw sibakin na si Vice President Sara Duterte at hindi sikuting ng Norte? Ano ang inyong mga palagay mga kaibigan? Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 70% of the NPAs umabot na doon sa 70%. Yes, indigenous peoples. IPs na. Dahil doon sa terrorist NPA schools sa Lugpungan, MESP, Alcaded. Oh, TRIPS. Alam mo ba kung sinong katulong namin na nagbuwag nun? Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte at si Leonor Briones, Secretary of Education. Kanyang kaimportante yung Secretary of Education sa ating ginagawa. Ano nga ba ang situation natin sa security? Yun. Dahil ito ang ina-address natin. Reviewin muna natin yung mga nangyari nung, just to have a quick review. Halimbawa, ang Class 74, PMA Class 74, ay night and day classes kami noong 1973 para ma-deploy sana sa field ng November. Oh, earlier ng 3 months. 3 months. Pero ang usual na graduation kasi, anong 3 months? Ang usual na graduation sa PMA is sa March. 6 months. March week. Pero buti na lang, na-delay kami ng, hindi kami March pinag-graduate kasi kailangan na ang warm bodies doon sa Mindanao. January 5 kami nag-graduate, kaya class 74 pa rin kami. 74. Hindi, Kasi kung may November, distinction kami ng konti sa 73, 74, 75. Di ba? So, yan ang isang situation noon. Hindi ko napupuntahan yung Plaza Miranda. Na alam na natin ngayon kung sinong bumira dyan. Hindi ko na sasabihin yung MB Karagatan na 3,123 ba ang armas na pinasok. Pero nag-martial law ng 72. Yes. Di ba? So, malaki na ang problema sa Mindanao. Nagsimula sa MIM. Then, halos magkasabay yan nung ang CPP-NPI binuo noong 1968. December 26. Tapos, nasaan ka ba noon? Hindi ka pa pinanganak. Hindi pa sir, 72 ako Lalo si Ina, pang ano natin. Third generation. So, yung MIM, Mindanao Independence Movement, nandun na rin sa Mindanao. Yes, sir. Tapos nung, alam mo naman, si Professor Misuari at saka si Professor Sison ay parehong nasa UP, nag-uusap yan. Magkaklase. So, hindi magkaklase. Okay. Kasi class 62 si Misuari, class 59 si Sabay pala sila. pero nag-professor pareho yan. So, napag-usapan yan na nagsabay sila. Biro mo yun, yung CPP-NPA, meron ng may regular battalion na sa Cagayan. Sa Cagayan. Tapos,
Sa Mindanao naman, pumutok na ng 1969. Hindi, dalawa ang problema mo. Yes. Sabay. Tapos binomba ka pa sa, sa Plaza Miranda. Maglalanding pa ng 3,000 plus firearms sa Palanan, Isabela. Yes. Digoyo Point. Digoyo Point. O, tanungin mo si General Aglipay, si General Hunasan. Ay, General. Hindi pala. Bro lang yan. Bro. Oh, bro. Pero baron ng 71. 71. Na-involve lahat yan doon. Si Nika General Dick Tilion. Tilion. Dick Siya ang pupunta doon. At maraming army na napunta doon. Arsenio Santos of 72. 72. Malaking event yun. Noong April 71, bombing ng Plaza Miranda, suspension of writ of habeas corpus. Correct. Pero nung maglandin na ng firearms, pinag-usapan na martial law. Okay, so yan ang general situation. So ipapakita ko sa iyo ngayon na yung NPA ay nagsimula na rin gumawa ng regular battalion sa Samar. Sa Samar. Sama. Ngunit meron na rin silang sugo doon sa Mindanao. Di ba? At doon ang ginawa nilang base ay ang Davao. Yes. Yun. Davao. Tama. Davao. Kung kaya nga, nung 80s, doon sa Agdao, yung katabi ng poblasyon sa Davao. Karagdaw. Oo, kita mo. Alam nyo pala, kayo mga bata, alam nyo Si ni Pastor doon Caragdao. nagsimula ng kapilya niya, sir. Oo, doon nagsimula si Pastor ng kanyang kapilya. Araw-araw may namamatay yan, 2, isang pulis, True. army. True. Ganyan kagrabe ang Davao. Ginawa nilang experimental laboratory for the Sparrow operations. Special Partisan Armed Units. Partisan Armed Units. Pero glinamorize Sparrow na yung Sparrow bilang Yeah. parang Ibon. Ibon. Swift flying small bird. Swift flying small bird. Pero deadly pala. Yes. Kasi namamatay. Pinatay nga nila yung kasama nila. Sino yung pinatay dyan sa Quezon City? Si Romulo Quintana. Tsaka Yun. si Kasi Tabara. gusto rin nilang kumilos noon dito sa Manila. Linabanan ko din yan nung Ikaw, nasa pang Intel chief of ako. staff. Active ka na rin nun, sir. Hindi, nung 80s na. Kasi may mga Sparrow na sila dito sa Manila. 70s. 74 Tama. ako Ganun taon yun. So, alam ko na yung Sparrow, pati doon sa Isabela, where I was assigned. From Mindanao, Isabela ako So, yan ang Mindanao. Ang national situation, nakita mo na. At ano naman ang Davao? Ginawa nila yung Pakibato at saka doon sa sentro, Agdao mismo. Nandun gumagalaw. Diyan itinatag ang ambisyon nila na maging committee sa Mindanao. Comit. Comid. Diyan nagsimula. Comid, which will take charge of the whole of Mindanao. Mindanao. Diyan. Sino bang unang comid? Sila Ed Job, sir, tsaka Benji De Benji. Edno Hobson. Edgar. Edgar Hobson. Si Ed Job. Sumalangit nawa. Yes, sir. Taga Tsaka Ateneo si- ba yun? O, yun? Ateneo. Doon kami nagbibilyar sa harap ng Ateneo. No? Ateneo. Ganda Saka yung si mga- Benji De Vera. Patay na rin. Benjo de Vera, yung mga nauna. So, dyan, nag-establish sa Davao. Diyan talaga yan. Kaya nga, mayroong Nicaragdao at lumakas sila dyan. Yes. And ang istoryahin ko na lang tungkol sa Davao, sa Mindanao is, nagkaroon ng 5 regional party committees. Tama. Magsimula ka dito sa Western Mindanao Regional Party Committee sa Zamboanga Zamboanga Peninsula. up to Basilan. Nandito naman sa North Central Mindanao, Misamis, Bukidnon. Agusan. Border. Doon naman sa kanan ay ang Caraga Region, Northeastern. Northeastern Mindanao Regional Party Committee. Ang nandun sa Davao Region ay ang Southern Mindanao Regional Party Committee. Yeah. At doon sa kaliwa pa niya, yung General Santos City. Far South. Parts of that. Far South Mindanao Regional Committee. Saan ba si Noel? Sa Far South. Far South siya. Si Marikit, Sa SRC5. SRC5. Si Marek, mga kasat, binuburn out ko na sila rito dahil binurn out din nila ako Hindi, kasama na namin si Marikit, Kasama na. at saka si Noel, saka si James, Sila Amihan. Amihan, mga former rebels yan SMRC. na family Sila yung magkaroon. relations na natin ngayon. Kasama natin. Yeah. Sila ang bumubuo ng
ating National Cadre Team at Sambayanan. Team. Yan ang gumawa ng librong Knowing the enemy. Unmasking the Enemy. That's Kaya first-hand information. Ang daming advertisement, ano? ikaw ang aming katuwang dyan. So, ano ang pagsentrohan na lang natin yung Davao. Ganda yan, sir. Para makita. Yung Davao City mismo, nagkaroon ng guerrilla front 53, 54, 55, 56. Tatlo yan. May katabi dito sa baba na 33 and 34 sa Far South. Meron pa siyang katabi dito sa papuntang Bukidnon na iba pa. Kasi ang alam kong guerrilla front dyan sa 56. Eastern Mindanao Command ay 8 hanggang 10. At doon mismo sa Davao City, meron 3 pulang Bagani Command Yes. na may 50 na tao yan na regular armado. Davao. Iba pa yung mga maliliit na units nila. Kasi ang estimate namin sa Davao noon, sinusundan ko yan, ay halos 250 ang fully armed group. Tanda mo, Davao City. Ano ba ang Davao City? Yan ang center of commerce and trade Ng Mindanao. ng buong Mindanao. Halos. Kasi nandyan na rin ng malalaking city ng Cagayan de Oro, Zamboanga, Butuan. Pero after, anong tawag natin sa Cebu? Queen City of the Sa South. Queen City of Visayas. At saka big city, Davao. Davao. Davao yun. Davao. Doon nagsentro ang COVID. So, lumakas sila ng lumakas doon. Fast forward. Yes, sir. Ano naman ang mga nangyayari noon? Reviewin nga natin ng konti Sige, sa Mindanao. Sa Mindanao. Alam natin na maraming bombings dyan. Maraming bombings dyan sa Mindanao. Simulan na natin. Halimbawa, yung... ito na lang kasi akong nag-volunteer na yuto ng Southcom nung binomba at sinunog ang Ipil. 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 1995. Zamboanga. Del Sur. Del Sur. Lahat ng mga bangko doon, they were robbed of about 1 billion pesos. 1 billion. Oh, Mga panahon irinansak yun. ang mga yun eh. That was the first operations of the Abu Sayyaf. Yun ang unang pagpakilala. 1995. 95. Kaya ako nag-volunteer na mag-yuto ng Southcom. hindi naman ako tinanggihan. Southern Command. Yung Southern pinakamalaki, kalahati ng AFP mo nandun. Oo. Southcom. So, ano ang mga yun, nasabi ko ng Ipil. Pero marami pang incidents. Yes, sir. Dahil ako naman ay doon kasi ako nag-company sa Zamboanga under the 36 Valor Battalion. Advertisement Surigao na ngayon yata, sir. Nasa Surigao na ngayon. Doon ako nag-company commander. Strike battalion kami ng Southcom. Strike sa Zamboanga, Siocon, Siraway. Strike kami sa Basilan, strike kami sa Hulo. Ganun-ganun lang kami. Vertical battalion. Iniiwanan na lang namin yung mga armas gamit namin sa barko. Reload kami ng ammunition. Deploy na naman kami sa Hulo. Pinakamatagal yung sa Hulo. April to September of 1975. 5 buwan. Biro mo. Ilang tao kong nawala. Isa kong kaklase namatay. Pero yung class 74, minsan nakakaiyak eh. Siyam, first year, Ang namartir. ang namartir. Nawala. Okay. Kalimutan na natin yung baka maiyak pa ako. Yes, sir. We understand that. You understand, sir? April of 1981, anong binomba? San Pedro San Pedro Cathedral. Cathedral, Davao. 17 killed. 157 wounded. December of 93, inulit ang San Pedro San Cathedral. Pedro ulit. 6 people killed, 151. May 2002, binomba yung March, wag na yung bombang yun kasi yung Amerikano naputukan niya ang sarili niya sa isang hotel. Pero kinonsider as ano. Hindi, pero Davao din on yun. record pa rin yun. Davao. Kasi that just tells you na mayroong situation. Gaano kalala sa Davao? No? March of 2003, may improvised explosive device na napaputok sa Davao International Airport. Yes. 2003, ako na ang J3 ng Armed Forces of the na. Philippines.
Alam natin na ginawa na yon ng terorista. 22 terrorist. people killed. Naku, kung makita mo lang yung mga dugo doon. Terrorism. Terrorism na yon. Remember that at that time, hindi pa tapos yung ating peace talks with the MILF. Yes. Yung MNLF, natapos yung peace talks noong 1996. Ako pa nga ang sumundo kay Professor Misuari sa Maitum Sa, para dalhin sa Zamboanga sa mountain base niya. para mag-usap-usap na yung final talks doon sa Insular Hotel. Insular. Ako yung nag-escort noon. I was U2. O di, tapos nung nagpirmahan na, 1996, PSG na ako kay FBR. FBR. Oh, yan. Oh, so, tapos na yon. Pero merong spin-off organization na dati naman nilang kasama, MILF, na mayroong mga iba pang kasama. Ito na yung kinakausap natin at nandito na sila. May mga unauthorized elements dyan, tulad ng BIFF, na gumagawa ng mga violent activities. Whether it is with the approval of MILF, hindi siguro. Dahil mataas ang respeto ko sa MILF. Alam mo, nung 2008, pag-retire ko na Chief of Staff, ako ang Presidential Advisor for the Peace Process. Yes. Ako nakipag-negotiate sa kanila. Kina Murad Sa Ibrahim. Memorandum of Agreement for the ancestral domains. Kaya lang na-TRO ako Sa Supreme Court. sa Supreme Court nung magpirmahan na sana kami. Linabanan kasi ni sinabi niya, kaming mga Ilonggo bibili ng armas, tutulungan namin, lalabang kami. Sabi ng isang taga Rojas ba yun? O Rojas ang apelyido niya. Si Senator Rojas Si Mar. at saka Senator Dillon. Dalawa sila. Linabanan din ako ni Dalawa sila. kumpare kong Governor Manny Piñon. Manny Piñon. Dahil siya ang partner ko noon, nung akong brigade commander sa North Cotabato. Kung saan na tayo napupunta. But I'm just telling you the situation. Ng Mindanao. ng Lalo na Mindanao. Davao. Lalo na ang Davao. Kasi nung April of 2003, binomba din ang Sasa Wharf, yung pier natin. 2005, improvised explosive device, yung terminal, Overland Overland. Terminal. 13 September 2013, dito binomba yung Ecoland at saka Gaisano Mall Sa Davao City. sa Davao City. September 2, 2016, presidente na si Mayor Rudy. President first term ni Mayor Sara. Duterte. Di ba binomba yung Rojas night Night market Market. sa Rojas Night Market? Tiangge. Tiangge. Daming tao. 14 ang namatay, 17 Yes. injuries, serious. 2016 September. Hindi ko na nasundan kung mayroon pang sumunod doon, but initially 14. Eh, yan ang situation mo. Kung ikaw ay mayor, alam mo yung background. So anong gagawin mo? Tapos 2017, Yes, sinunog. alala ko ba, sinunog ang Lapanday Lapanday Fruits, 3 planta. planta sa Bunawan, Macondre Plastic Plant, Yeah. and of course of the Lorenzo family, Lorenzo family. and sa Kalinan. Mga 1.5 billion ang damage dyan, sir. Oh. Pesos. Dahil hindi mag-extort sila, ayaw Extortion bumigay. Extortion yan. At saka sample na rin nila yan, parada sa Yes, pinarada. Yung mga issue dyan is, pwede ka bang gumamit ng gumamit ng eroplano para mag-pesticide. Mag-spray ng pesticide. Pwede ka bang ganito. Ini-exploit nila yan. So, sinampulan nila. Meron din yung nangyari sa Davao, 2014. Nung in-evacuate yung mga taga-Talaingod Oo. sa Davao del Norte, Dinala sa dinala Haran. doon sa Haran. Yun. Haran UCCP. UCCP Center na naisara na natin. Naisarado na. Okay. So, yan ang general situation sa Mindanao. At Davao City. May sinunog pa sila, sir. 2017 din. Yung mga heavy equipment sa Paquibato District. 11. 11. Heavy Biro mo yun? Biro mo pa. Well mga kaibigan, nakakalungkot nga na isipin na talagang hindi na nga ba talaga matutupad ang inaasahan ng taong bayan na unity team. Ngunit
talagang marami pa rin mga netizen na nagmamahal kay President Rodrigo Duterte at pinapanalangin pa rin ito at talagang umaasa pa rin na magkakaroon ng unity na talagang matitino na opisyales at sana ay mabangon na sa katotohanan. Ito ang panalangin ng maraming netizen na hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Ngunit kung makikita natin, bumaba ang kanyang trust rating. Sana ay mabangon na dito at ayusin ang pamumuno sa bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.